Ayan, magandang gabi po. Kamusta po kayo? Kamusta po kayo, guys? So, matagal akong hindi nakapag-live kasi sobrang busy, guys. Hinahabol ko talaga yun sa Macboards. So, hinahabol ko po talaga siya, no? Tinatapos ko na siya, guys, para matapos na. So, sa mga gustong mag-avail ng Macboards ko po, just message me po sa Blue App. Search nyo lang sa Sage LPT. So, meron po akong Prof. Ed, Gen Ed, at saka meron din akong Major Social Studies Macboards. So, ano po yun? Sa Prof. Gen Ed, meron po akong 6,900 questions po ng Prof. Gen Ed. Sa major naman po, 2,250 questions ng Social Studies major. So, ayan. So, yung mga materials ko po, doon po nanggaling lahat yung mga materials ko. Kasama po siya doon sa Macboards. Ayan, kinakabahan na ba kayo guys? So, malapit na talaga. Sana excited na kayo. Excited na kasi malapit na matapos yung paghihirap. 'Di ba? Ayan. So, flash na natin yung question number 22. 22 po. So, dito tayo tumigil last time. Continuation po ito. Pa-comment po na answers natin. Pa-comment po. Okay, number 22. During the conflict between Filipinos and Americans, who is historically recorded as having fired the first shot, marking the start of the Philippine-American War. So nabulol-bulol pa. Ang tagal ko kasi hindi nakapag-live ulit. Ayan. Sino ba yung huling nagpaputok? Ayan. Sino ba, guys? A, a Filipino soldier. B, a Chinese trader. C, an American. D, a Filipino merchant. And pa-comment po na answers natin. So, ang keywords natin, fired the first shot. Sino ba yon? Sino ba? Okay po. So, ayan. Guys, yung Philippine-American War, nag-start yan ng February 4. Okay? February 4, 1899. So, when si anong tawag natin, si Private William Grayson, ayan po siya, si William Grayson, Private William Grayson, siya po yung siya yung nag-fired the first shot sa mga Filipino soldier in San Juan, Manila. So ayan. Kasi nung time na yun kasi guys, may nakita yung mga Amerikano, nakita nila yung may group ng Filipino soldiers na naglalakad. Tapos sabi ng mga Americans, "Halt!" sabi niya. "Halt!" sabi niya. Yung mga Pilipino hindi nila maintindihan yung English. Hindi nila maintindihan ano ibig sabihin ng halt, 'di ba? Which means stop, sabi niya. Pina-stop kasi ang mga Americans yung mga Filipino soldiers. Pero hindi sila nag-stop. So ang ginawa ni Private William Grayson ay nagpaputok siya at tinamaan yung isang Filipino, then doon nag-start yung bakbakan. Ayan, nagbarilan sila doon. So si William Grayson po, si Private William Grayson ay isang American soldier. Pero wala namang American soldier dyan, kaya ito na lang si American. Ayan, American po. Si letters C. Ayan po. Next question po tayo, number 23. Number 23, pa-comment po na answers natin. Number 23, which of the following is a well-known example of the conservative stance held by U.S. Republican Party politicians? A. Opposition to mail-in voting. B. Advocacy for reason and rationalism. C. Redrawing of congressional districts. D. Resistance to abortion rights. So halatang-halata na talaga yung answer dito, guys. Very good po. Kapag we have ano 'di ba? Sa Amerika po, meron po silang dalawang party. Ayan, party. Republican at saka si Democratic Party. So si Republican Party no, conservative siya.
Tapos si Democratic Party naman, siya yung liberal. When we say ano, yung conservative, yan yung mga napaka-traditional talaga nila yan, guys. Yung mga Republican Party. Gusto talaga nila kung ano yung mga tradition, mga values noon, yun pa rin hanggang ngayon kahit na nagbabago ang mundo. Ganun siya, guys. So dito, ang answer po diyan, halatang halata na resistance to abortion. Ayan, very good po. Resistance to abortion. Abortion. And next question po, number 24. Ito guys, itong question na to sa ano to sa approaches and social studies. So maraming lumabas last time doon sa ano na 'yon, sa subject na 'yon pati sa research. So sana master nyo na po talaga, familiar na po talaga kayo sa mga concepts, topics when it comes sa approaches and social studies at saka sa research guys, sa research. Number 24, pa-comment po na answers natin. According to Gestalt theory, what should a social studies teacher expect as the outcome of a complex learning experience for students? A. Behavior. B. Insight. C. Cognition. D. Perception. Keywords po natin dyan ay Gestalt theory. Tanggal na dyan si behavior. Hindi po yan si behavior, guys. Behaviorism, hindi po yan Gestalt theory. Kasi yung behaviorism po, focus lang yan sa reinforcement. Okay? Learning through reinforcement, rewards, at saka punishment. Tanggal na din dyan si cognition. Si cognition naman, yan yung mental processes like thinking, memory, tsaka yung reasoning. So, alin dito guys? Saan dito? Letter B or letter D? So guys, ang answer po dito, ang sagot po ay letter B, insight. Insight po ang tamang sagot. Diyan po sa Gestalt theory kasi, ini-emphasize niya yung learning dapat yung learning is an organized and meaningful process rather than just memorization. Dapat organized talaga at saka meaningful talaga. So one of its key principles sa insight learning is insight learning po. Okay? Insight learning. Yan po yung key principles ng Gestalt theory. Naalala ko nung minemorize ko, basta Gestalt theory, insight, insight. So guys, basta Gestalt theory, insight, insight po. So, yan po, sa insight learning po kasi, yung learners na bigla nilang naiintindihan yung problem pag nakita na nila yung relationships between different parts of a whole. Okay? Pag na-understand na nila yung big picture rather than yung memorization facts lang. So, yun po yung sa ano, sa insight learning po. Yung ano, perception naman, hindi yan yung answer. Tanggal si perception. So, bakit hindi si perception? So, pag-usapan natin. So, related siya sa Gestalt theory. Related yan, kaya nakakalito. Pero, yung perception kasi, nakikita mo lang yung patterns at saka relationship. Kasi dito sa STEM kasi sabi niya outcome na oh. Kapag outcome na, yung nandyan, yung final learning outcome, insight. Insight po, yung final learning outcome. Pero pag nakikita lang yung patterns, seeing patterns at saka relationship, perception lang po yun siya. Okay? Okay po, next question po tayo, number 24. Ayan, research guys. So, sa mga suksay dyan, mga suksay babies, please, i-master ang research guys. Wag lang yung basic research. Laliman nyo talaga yung ano, yung, yung, ang tawag dito, yung understanding nyo sa research guys.
Okay, number 24. Which statement best describes applied research? Ano yung pinaka the best dito? A. It focuses on exploring theoretical concepts without practical use. B. It aims to address real-world social problems using research findings. C. It mainly focuses on philosophical discussions of human history. D. It is primarily conducted in laboratory settings. Keywords po natin, applied research, pinaka the best. So yung applied research, yan po yung type of research na nakadesign siya to solve practical at saka real world problems by using scientific methods. Okay? So, dalawa kasi yan, guys. Si applied at saka si pure research. Si applied, no, isosolve mo na yung real-world problems by using scientific methods. Si pure research naman, no, ang focus niya lang is yung to gain knowledge, to expand knowledge, para lang to gain knowledge lang siya, no? Hindi siya application. So dito ang pinaka the best answer po ay letter B. It aims to address real-world social problems using research findings. Yung letter A, tanggal na yan siya kasi letter A is pure research po yan. Pure research po. It focuses on exploring theoretical concepts without practical use. For example, no, studying physics, di ba? Studying quantum physics without applying it. Ayan. Tapos next, tanggal din si letter C. It mainly focuses on philosophical discussions of human history. Kasi yan siya guys, history, sabi na nga dyan, historical research po siya. Historical research. Next, tanggal din dyan si letter D. It is primarily conducted in laboratory settings. Kasi si applied research guys, it can occur in various settings. Pwede siya sa schools, sa hospitals, communities, and business, etc. etc. Ayan po. Okay, next question po, number 25. Ma'am Jean, hindi po ako nagla-live everyday sa TikTok kasi gusto ko dati nung nag-start ako, araw-araw talaga, pero ngayon kasi sobrang busy na. Ayan, malapit na yung let. Ayan, so hinahabol ko yung mock boards, tinatapos ko yung mock boards. So sa mga gustong mag-avail ng mga materials ko, like yung mga questions na to guys, sa Prof Ed, sa Gen Ed, meron din ako sa Major, just PM me dyan sa Blue App, search nyo lang Sage LPT, or you can click yung link diyan sa TikTok ko. May link diyan sa profile ko. So pwede niyo i-click 'yon din direct na 'yon sa page ko. Number 25, a social studies teacher wants to analyze how government policies affect poverty levels in different provinces. So, paano ba nakaka-affect yung mga polisiya sa poverty levels in different provinces? Which research approach is best? Keywords po, analyze how government policies affect poverty levels in different provinces. A, correlational research. B, experimental research. C, ethnographic research. D, historical research. So, elimination method na naman tayo, guys. So, sa actual exam, guys, elimination method yung gamitin nyo. Isa-isahin nyo talaga kayong magtanggal na magtanggal, ha? Ganito sa ginagawa natin. So, unang tanggalin natin si letter D, historical research. Kasi yung historical research po, ini-examine niya yung mga past events. Kaya nga history, 'di ba? Ayan, ini-examine niya yung past events, ayan, social trends, ayan po. Yung mga historical records, ayan. Next naman, natanggalin natin si experimental research. Bakit? Kasi experimental research, it involves manipulating variables. Dapat under controlled conditions siya. At saka yung keywords talaga dito pag experimental research, ang tawag dito, ang tawag dito, experimental research, cause and effect po. Ayan, cause and effect. Muntik pang hindi ko maalala. Cause and effect relationships. Ayan, pag cause and effect relationships,
experimental research. Ayan. So, ang answer po dito ay letter A, correlational research. Bakit si correlational research? Kasi si correlational research, ini-examine niya po yung relasyon, yung relationship between two or more variables para malaman niya kung yung isang variable ba ay associated or connected sa changes sa isa pang variable. Ganun siya. Sa case nito kasi, sa case in this case kasi si teacher ini-investigate niya how government policies, yan yung independent variable natin. Yung government policies, yan yung independent variable natin. And yung impact ng poverty levels, poverty levels, yan naman yung dependent variables natin. Dependent variable natin. So, ini-examine niya yung government policies at saka yung impact nun sa poverty levels across different provinces. Kaya yung method na to, yung research method na to, hindi siya nagma-manipulate ng variables, but rather ina-analyze niya yung existing data para ma-identify niya yung patterns, trends at saka associations. Ayan po. Ethnographic research hindi rin 'yan. Pag ethnographic research, 'yan na yung yung nagfo-focus 'yan sa study cultures. Ayan po. Study cultures, guys. Yung behaviors nila, yung social interactions sa through observations. Okay, at saka immersions. Yung ethnographic research talaga, nag-immerse talaga sila, guys. Like for example, titira talaga sila sa isang tribe, guys, para mag-observe. Ayan, para maintindihan yung mga communities. Ganun yung ethnographic research. Ayan po. Next question po, number 26. Ito yung nakakalito, guys, na question. Kaya inano ko siya. Pero kasi lumalabas din to, lumalabas din siya. And lumabas din siya last. Last season lumabas din siya. Kaya ito yung nakakalito, kaya pag-usapan natin. Number 26, what term refers to the knowledge and practical use of supernatural abilities including rituals, rituals, healing, divination, and sigil making? A, magical knowledge. B, supernatural knowledge. C, natural knowledge. D, technological knowledge. Keywords po natin, ayan. Unang-unang tatanggalin natin dyan, si technological knowledge. So, hindi po yan siya. Kasi ang technological knowledge po, yan yung mga scientific advancements. Yan yung engineering at saka yung mga practical application of modern technology. Next is natural knowledge. Tanggal din. Natural knowledge, yan yung scientific and observable knowledge. Related yan sa physical world. For example, sa natural knowledge, guys, yung yung laws of nature and biology, physics. So alin dito? Alin po dito sa dalawa? A or B? Answer po diyan ay letter A. Letter A po. Magical knowledge. So bakit si magical knowledge? Guys, kapag magical knowledge, yan kasi yung ayan. Yan kasi yung understanding at saka yung practice na talaga of supernatural or mystical arts. Andyan na yung mga rituals, magic, ganun guys. Yung mga, spell casting, healing, yung mga ganun siya guys. Pero, mga ritual, basta ritual guys, magical knowledge yan siya. Pero pag supernatural knowledge, yan yung mas broader yan guys. Yung super knowledge kasi, super knowledge, supernatural knowledge kasi, yan yung knowledge beyond natural laws. Yan yung knowledge sa mga non-physical entities. For example, yung gods,
Ayan siya. Gods, goddesses, spirits, angels. Ayan, lumalabas din to siya. So, tandaan nyo to siya. Si supernatural knowledge, mas broader siya, guys. No? Si magical knowledge, sa ano lang, sa mga rituals, healing, basta yan, healing, magical knowledge yan. Pero pag supernatural, about gods yan, angels, spirits, ayan, ano pa, ghosts, ayan, multo-multo, very good. Ayan po, so last question natin yan, guys. So, if you want more questions about dito sa Major Social Studies, just PM me po sa Blue Up Search Sage LPT po. And thank you very much po and good luck. And guys, bye-bye. God bless po.